messages, your solidarity messages, yung pasasalamat ko sa inyo, yung solidarity prayer and thanksgiving ko, after na lang po. Okay? So mag-start na tayo mga kababayan. Walang problema po ang reconciliation kung ito ay ginagawa ng may sinseridad, buo ang puso mo, na ang layunin mo ay mag-ayos ng naaayon sa pagtutuwid sa mga naging pagkakamali at mga naging problema. Yan po ay magandang hakbang. Pero kung ang reconciliation ay para gamitin lamang para sa media gimmick, sa political propaganda, at sa tinatawag nating political survival, hindi po yan tamang reconciliation. Ang tawag po dyan ay manipulation and opportunism. Sa nakikita po ni Ka Eric, no, pasensya na kayo, maingay ang mga aso sa nasa basement po si Ka Eric. So I hope pagtiyagaan nyo lang muna yan. No? Nakikituloy lang po si Ka Eric. Ang mga aso po, pag ganitong oras ay gutom siguro, pakakainin niya nila Ma'am Banji. So, papapakinggan nyo po, medyo maingay sa background ko. Hi, Langging. Hello. Salamat. Chichi Caballero, Palermo. Palermo ba yan? Hindi ko makita, nakaputol sa Che. No? So, ulitin po ni Ka Eric, ang reconciliation ay tama kung ito ay nakabatay sa sinseridad, nakabatay sa pananagutan, nakabatay sa pagkilala ng pagkakamali at kahandaan na magtuwid ng pagkakamali. I-rectify mo, no? Hindi yung magre-reconciliation ka as if parang nagkasagi lang kayo ng balikat at parang personal lang sa pagitan ng Marcos at ng mga Romualdez political faction at ng Duterte political group. No, hindi ganoon po. Ang reconciliation na sinasabi ni Marcos ay dapat maintindihan natin na ito ay dapat ginagawa ni hakbang upang sila ay magkaroon ng pagkilala, lubusang pagkilala sa kanilang pagkakamali at sa kanilang mga pagkukulang na ginawa sa pamumuno ng ating bansa. Hindi dahil nagkasamaan sila ng loob ng mga Duterte. Klaro tayo dyan, ha? Una sa lahat, sino ba ang pinagmulan nitong hidwaan sa pagitan ng political faction, ng dominanting political faction ng Marcos Romualdez at ng Duterte political group? Hindi po ba ang pagiging ambisyuso, abusado, at paglulustay sa kaba ng bayan at pundo na ginagawa nila Marcos at Romualdez? Lalo na po ang ambisyon nila Romualdez na manatili sa poder ng lagpas pa sa kanilang termino ni Marcos sa 2028. The attempts and the schemes and maneuvers of Martin Romualdez para po na kinonsinti ni Marcos para magkonsolida ng poder at kapangyarihan lagpas pa sa 2028 na termino nila, the hunger for power, the greed for power, and the greed for money, kung bakit anumbalik ang korupsyon, diyan po nagsimula ang politikal na mga banggaan na ito. The political conflict started when Martin Romualdez displayed yung so-called greed for power, greed to monopolize power. Doon po nagsimula yan eh. Kaya sa tinawag ni Vice President Sara Duterte na tambaluslos nung kaniyang minaniobra na matanggal sa pagiging Deputy Speaker, overall Deputy Speaker, si former President Gloria Macapagal Arroyo, na now Congressman ng Pampanga, Congresswoman ng Pampanga. Nagalit si Sara Duterte kasi magkakapartido sila, magkakaalyado sila. Because Martin Romualdez was believing that Gloria Macapagal Arroyo, upon the instigation of Sara Duterte, they were all maneuvering, no? Maling hinala, tamang akala. Yun po nangyari kay Martin Romualdez. Nagmaniobra siya. Pag maniobra niya, pinahiya niya, tinanggalan ng kapangyarihan bilang Deputy Overall Deputy Speaker si Gloria Macapagal Arroyo. Nagalit si Sara Duterte, tinawag siyang, in your ambition, do not be a tambaluslos. Doon po lumabas yung salitang tambaluslos. At hanggang ngayon, brand na po yan ni Martin Romualdez, ang tambaluslos. Ang tambaluslos ay taong walang kwenta. Though it is a fictional legend ng Visayan folklore, so mga kwentong Bisaya po yan,
napakasama ng ugali, napakapangit na tao ang Tambaluslos. So yun po ang description ni Sara Duterte kay Martin Romualdez dahil maaga pa nagmaniobra na. I think we're talking about 2023, no? Mga unang quarter ng 2023 po ito nangyari, sapagkat o December 2022 pa nga nagmaniobra na si Martin Romualdez. Ang problema ni Marcos Jr., hindi po siya mabait, walang bayag, walang paninindigan, walang kapasidad na magdesisyon ng tama. Dapat nakialam siya kaagad, sinabihan o pinatawag o nagkaroon ng dialogue at sinabihan niyang pinsan niya, kalma lang, hindi ganyan ang ating political alliance. If indeed Marcos Jr. cares for the political unity na hindi nawasak at nagtuloy-tuloy ang magandang ugnayan ng Duterte Political Group at ng paksyon ng Marcos Romualdez, kung ang layunin sana ay magkaroon ng pagtutulungang tapat upang maipagpapatuloy ang mga magandang ginawa at ma-improve pa ang mga naging programa at naging maayos na good governance components na ipinatupad sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kung totoong ang interes ni Marcos Jr. ay pamunuan ng tama ang bansa at dalhin sa tamang direksyon. Brother Beethoven, nakikita kita. Magandang araw, magandang umaga kasi pareho lang ang time zone natin, Brother Beethoven. So malinaw po na ang pagsisimula ng sigalot pang politika, the start of the political conflict, was never coming from the Duterte political group. It was because of the greedy and highly ambitious, sinister, insidious, whatever adjective that we can attribute to Martin Romualdez, na kinonsinti ni Marcos. Pinabayaan niya instead na ayusin niya. Kaya lumaki ang gusot. So bumawi si Martin Romualdez, ginamit niya, he weaponized scandalously the House of Representatives. Inatake ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte, pinaimbestigahan, nagkaroon ng budget attack on the deliberation of the budget of the Office of the Vice President and the Department of Education. 2 taon yan ginawa nila Martin Romualdez na pinabayaan din ni Marcos, naggastos ng bilyones na pondo, ang tinatawag dyan PR operations. Nagsagawa ng maruming PR operations o public relations operations. Walang ibang sumuporta at nanindigan kay Sara Duterte at nagpaliwanag na hindi po mali na magkaroon ng mga alias names ng mga confidential intelligence components sa confidential fund, sapagkat yan ang nature ng confidential fund, mga kababayan. Only SMNI, only Pastor Kibuloy, and only President Duterte ang nagtanggol niyan, kami. At pinaliwanag natin na ang pagkakaroon ng confidential fund ay hindi exclusive lamang kay Sara Duterte. Mayroong 400 plus agencies of government na gumagamit ng confidential fund and intelligence projects as component to security and intelligence and confidential projects na ina-allow, pinapahintulutan po ng batas. In fact, ang pinakamalaking confidential fund ay kay Marcos mismo. Billions po yun. Ang inahanap nila kay Sara Duterte, 125 million pesos na ang nag-download mismo ang Malacanang. And if I'm not mistaken, ang unang salvo ng atake sa confidential fund, pinagtanggol pa ni Executive Secretary Lucas Bersamin si Sara Duterte nang maayos-ayos pa po ang kanilang pangpolitikang ugnayan. Ang sabi ni Lucas Bersamin na Executive Secretary ni Marcos, nothing wrong sa pagkakaroon ng confidential fund at regular naman po ang proseso ng pag-download coming from the fund ng Office of the President going to the Office of the Vice President. At yan na-audit naman. Nagkaroon ng audit report, no, mga kababayan. Therefore, sa unang bahagi ng pag-atake dito sa highly orchestrated, dirty PR operation, no, masama at maitim na pang-propagandang atake nila Martin Romualdez, ay dapat nagkaroon na po ng pangingialam. Nag-intervene ng tama si Marcos. Inayos niya, nagkaroon dapat ng malinaw na pagdideklara na tama na ito, pag-usapan natin, at upang magkaroon tayo ng mabuting pangpolitikang ugnayan hanggang sa personal na ugnayan. Inantay niyang lumala, lumubha at lumawak
at naging masidhi ang ganitong pangyayari dahil hindi niya lang kinonsinti, ginatungan pa niya. At from the very start, nakikita natin ang mabalahibong kamay ng CPP, NPA, NDF na gumagawa ng maniobra. Hindi rin pinakialaman ni Marcos na sabihan ng kanyang pinsan, ipatigil mo yan sapagkat yung mga makabayan block na yan, yung CPP, NPA, NDF, urban components na yan, yan ay mga urban terrorist operators pretending to be party list. Kasi alam naman ito niya, kung ikukonsulta niya sa kanyang National Security Advisor, sa National Intelligence Coordinating Agency, and even sa Armed Forces of the Philippines, alam natin na ang sa likod ng itong mga party list na ito like Alliance of Communist Teachers, Kabataan NPA Recruiter Party List at Gabriela NPA Lover Party List, ang bagong alyansang Makabayad, ang Bayad Muna, at mga grupong ito ay binuo ng CPP, NPA, NDF para sa urban operations. Magkunwaring legal, magkunwaring mga aktivista, human rights advocates, mga party list lang daw sila. Subalit pinabayaan ni Marcos na gamitin ito as instruments ng pananalakay at mga pangbabastos, pangbabalahura laban sa Office of the Vice President at bilang at that time, si Vice President Sara Duterte was still DepEd Secretary. Pinabayaan niya. Hindi niya inayos. Hindi niya pinulong, hindi niya kinausap ang mag-ama at sila former President Gloria Macapagal Arroyo. So, nagkaroon ngayon ng malubhang epekto sapagkat pati po ang personal na pagtrato ni Marcos dito kay Sara Duterte ay naapektuhan na rin. So, kaninong kasalanan yun? Kay Marcos dahil nagpabaya siya na ang political capital niya sa pagkakaroon ng maayos na ugnayang pangpolitika ay hindi dapat lumubha at lumala to the point na nabiyak talaga ang kanilang political alliances. Okay? Ito pa ang malubha, mga kababayan. Ang pagkakaroon ng ayuda at iba't ibang mga forma ng paglulustay sa kaban ng bayan, hindi rin pinigilan ni Marcos. Mantakin nyo noong 2024, nagpalusot sila Martin Romualdez ng 27 billion pesos, mga kababayan, sa DSWD. On top of the budget of the Department of Social Welfare and Development, may nakaparking na 27 bilyones. Sila Martin Romualdez at grupo niya ng mga congressman na ipinasok nila illegally as pork barrel. At doon nagsimula ang AX, tupad at iba't ibang mga ayuda kasabwat si Erwin Tulfo that time. I think 2024 pa yan or mga huling bahagi ng 2023 budget deliberation. Ibig sabihin po, malinaw na may palusot na napundo noon pa at alam ito ni Marcos sapagkat hindi ka naman pwedeng parang bulag na nagpipirma ng General Appropriations Act or the budget law nang hindi mo ina-analyze or hindi ka humihingi ng budget advisory and financial advisory mula doon sa mga financial and economic team mo. Kaya ka nga may mga NEDA Secretary, Secretary for Budget and Management at Finance Secretary. No? Maliban na lang kung parang nagapiyong pa mata niya, nakapikit mata siya, pipirma lang siya, mga kababayan. Pangalawa, mayroong 176 billion pesos na nagulat ang DPWH. Ano ito? Bakit may 176 billion tayo na pundo? Pork barrel din po yon. Insertion nila Martin Romualdez at nila Saldico na ipinasok sa DPWH. At sila lang pwedeng gumamit. At ito ang pinamumudmud nila sa mga general, sa mga pulis, sa mga iba't ibang mga politiko, gobernador, mayor, in the guise of infrastructure support project. Pinabayaan ni Marcos ang ganyang illegal at napaka-iskandalusong paglulustay ng pondo ng kanyang pinsan. So bakit ka makipag-reconcile sa mga Duterte? Ang kasalanan ng galing sa inyo. You started it all. Dahil sa inyong pagkaganid at pagkagahaman sa kapangyarihan at inyong pagkauhaw na lustayin at lapastanganin ang kaban ng bayan. Kaya po muna, nagkaroon po ng pagiging kritiko ang former President Rodrigo Duterte and even si Sara Duterte. Kaya nabuo po ang hakbang ng maisog. Nabuo po ang Marcos Alis Dyan na iba't ibang mga social and political movements ng taong bayan na nagrereklamo hinggil po sa paglulustay ng kaban ng bayan.
Hindi ba binulgar mismo ni Senator Amy Marcos, kapatid mismo ni Bongbong Marcos Jr., na mayroon pong 1.3 trillion pesos for General Appropriations Act 2023 and General Appropriations Act 2024 na nawala at hindi may paliwanag anong nangyari sa mga flood control projects na ito. Inanod ng baha papunta sa bulsa ng mga buaya at kawatan ng mga politikong kapangyarihan nila ay nanggagaling kay Martin Romualdez at hindi kinikilala ang kapangyarihang ibinigay ng taong bayan. Itong mga swapang na congressman na sila din po ang nangungontrata ng kanilang mga sariling proyekto, very unethical yan, mga kababayan, at yan po wala ka ng ibang maiisip. Ang pundo ng bayan, para yan ay mapalusot mo, magkaroon ka ng proyekto at ang proyekto, ikaw rin ang mangungontrata at karamihan yan, mga flood control projects nila. Ibinulgar mismo ni Senator Amy Marcos na umaabot po sa 1.3 trillion sa dalawang budget cycle ang flood control project na hindi napakinabangan, hindi makikita at walang alam ang mga mamamayan na ito pala ay naaanod papunta sa bulsa ng mga politikong ganid ng mga kongresista karamihan sapagkat 80 to 85% ng mga congressman kontratista din ng mga proyektong sila din ang nagtatakda kung saan kukuhanan ng pondo. Yan ang purpose kung bakit ngayon sa 2025 inulit-ulit ni Martin Romualdez 470 billion pesos ang infrastructure project nila. Hindi sila taga DPWH, they are not the executive department, hindi po sila dapat ang nagpapa-construct, nagpapatayo ng mga school buildings, nagpapa-construct ng mga kalsada at iba't ibang mga pangangailangan, pang-infrastruktura sapagkat yan ay trabaho ng executive department, trabaho ng Pangulo ng Bansa yan at ng kanyang mga departamento. Bakit may 470 billion pesos si Martin Romualdez dito sa General Appropriations Act of 2025? At mayroon pang ayuda, mga kababayan. The 470 billion were only for pesos, were only for infrastructure project na ang magtatakda at mangungontrata sila Martin Romualdez at ibibigay yan sa mga gobernador, mayors at iba pa as if siya ang presidente ng bansa. So ngayon magre-reconcile si Marcos sa mga Duterte, ipinapabadayaan niya, kinukonsinti niya at nakikinabang siya sa kalapastanganan sa kapangyarihan at paglulustay sa kaba ng bayan at panunumbalik ng pangungurakot sa kaba ng bayan ng kanyang pinsan na sobra pang umasta na pagmamayari niya nila ang buong gobyerno at buong pondo ng ating bansa. O, kaninong kasalanan yan, mga kababayan? Sa mga Duterte mo isisisi kung bakit sila pumupuna, kung bakit nila tinutuligsa ang ganitong uri ng kalakaran? And now you are looking for reconciliation? My goodness. The problem is not reconciliation. The problem of Marcos Romualdez political alliance nila, ang kanilang pakikipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF is the problem of governance and betrayal. They are not governing the country well. They are not just doing malgovernance or ill governance. Ang gobyerno ni Marcos at ni Romualdez ay naglulustay ng kaba ng bayan, inaabuso ang kapangyarihan at pinapalugmok ang buong lipunan kung kaya mahigit kumulang 58% po ang percentage ng mga Pilipinong hindi kumpletong makakakain ng 3 beses sa isang araw. Bagsak ang trabaho, bagsak ang foreign direct investment, at bagsak lugmok ang agrikultura, manufacturing sector, at ang infrastructure projects na sinasabi ay hindi matapos-tapos kagaya po ng Manila Subway Railway System na subway, ang Mindanao Railroad System, at marami pang malalaking infra projects na nawawala ng pondo dahil inuuna itong paglulustay ng political corruption and political bribery fund na tinatawag nilang ayuda here, ayuda there. Kung ikaw ay matinong presidente, bakit hindi mo ito pinapatigil? Bakit hindi mo ito sinisita si Martin Romualdez? In fact, ang nagbulgar nitong kahindik-hindik nilang mga iskandalo, bago po mangyari pala ang impeachment complaints na minaniobra nilang parang iskandalo sa wedding, na taya, ano yun sa'yo? Anong STL number mo? 345? Anong numero mo?
nagpalista sila at ang promesa ni Martin Romualdez maliban sa cash na umaabot between 6 million to 10 million pesos, depende kung ano ang hilig at trip ni Martin Romualdez, ay mayroon pang mga infra projects na mga between 100 million to 150 million. Kaya kailangan niya ang 90 billion. For 2025, February pa lang, nagpupumilit na si Tambaloslos na ipa-release, conditional release. Sino nagbulgar nito ng budget na pinapa-conditional release ni Martin Romualdez? 90 billion. Si Toby Chanco. Si Congressman Toby Chanco. No? Mga kababayan, from the inside story, sabi niya, bakit niyo ipapa-impeach si Sara Duterte? Naharap tayo sa eleksyon. Pwedeng yan ay magkaroon po ng favorable political advantage to the Duterte dahil magagalit ang taong bayan, they're still very popular. And besides, bakit tayo gagamit nitong mga pondo na ito in the guise of infra projects at ipipilit natin na magkaroon ng conditional release habang hindi pa nagsasahod ang mga sundalo at pulis dahil first 2 months, usually yan, first 60 days of the fiscal year, ay wala pa pong release ng mga pondo yan. Inaayos pa yan ng Department of Budget at ng National Treasury, pero si Martin Tambaloslos, tulak ng tulak na iparelease kay Marcos at pumayag naman si Marcos against the advice ng kanilang chief political strategist na si Congressman Toby Chanco. At ito'y binulgar ni Congressman Toby Chanco na talagang nasaktan siya dahil ang pagpapalusot ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte was a political corruption at bribery na ginamitan po ng pondo in the guise of infra projects na nagkakahalaga ng 90 billion. So may panunuhol, may manipulasyon, at mayroon pong ill intent. Kaya na-violate ang due process of law, na-violate ang equal protection of law that should be afforded to every individual, that includes the Vice President, in any complaint na ikaw ay maghahabla ka either sa korte o kaya sa impeachment court man yan, you have to observe the due process of law and the equal protection of law. Hindi Hindi yan in-observe. At pinayagan ni Marcos yan, kinonsinti niya. Because from the very start, alam niya. At sinabihan siya ni Congressman Toby Chanco, sabi niya, Sir, pinipilit po ng mga grupo nila Romualdez na iparelease conditional upon your guidance and approval ang 90 billion pesos dahil na ipangako na po nila ito sa mga pipirma upang mapa-impeach si Sara Duterte. Bakit pumayag si Marcos kung hindi niya interes na tanggalin sa kapangyarihan at mandato niya si Vice President Sara Duterte? Bakit niya pinayagan ang bribery fund na 90 billion pesos in the guise ng infra projects na hindi pa nabibigyan ng pondo ang mga pulis at sundalo, ang Armed Forces of the Philippines, ang security sector, ang government employees ay nauna ng pinarelease itong pangungurakot budget na panunuhol sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte ng mga buayang congressman na pumirma. At halos lahat ng congressman sa Iloilo pumirma. My goodness. Walang hiya talaga. Yeah, that's the term that should be called and attributed to them. Walang kahihiyan at walang hiya. Mantakin mo, hindi pa nagsasahod ang mga sweldo ng pulis at mga sundalo at ng mga teachers dahil nga late yan darating dahil basta January and February ay late ang cycle niyan dahil nga sa clearance, sa National Treasury, sa DBM papers, etc. Pinauna ni Martin Romualdez ang conditional release ng 90 billion, pinayagan din ng bugok na si Marcos upang ipalusot ang panunuhol sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. We are very thankful na nagsalita po si Congressman Toby Chanco. Mga kababayan, dapat lang itong maibulgar sapagkat hindi na po tama ang nagaganap na ito. Kaya nga, ito ay dapat talakayin natin. Iskandalo po ito eh. Ngayon, hindi ba tayo magdududa na may ganun din pong dealing kay George Garcia sa COMELEC upang arigluhin na hindi makakapasok ang mga party list na alam nila kalaban ng kanyang administrasyon at kritiko, at pati na rin po ang Duterte team ay hindi makakalusot dahil sampal, doble kabi sa sampal yan
na pumundo ka ng bilyon-bilyon na pondo, subalit nanalo pa rin po at ang pinatapon mong dating presidente ang siyang kinikilalang rockstar opposition leader together with his daughter na vice president. Hindi ba dubling sampal yan sa mukha ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr.? And then, nangyari nga itong 17 million votes for senatorial candidates, hindi po binilang ng machine. Diniklarang overvoting. And therefore, by technical and mechanical declaration, not by lawful or legal way of declaring the exclusion of 17 million votes for senatorial candidates, mga kababayan, nawalan po ng boses ang 17 million na mga Pilipino na bumoto sapagkat ginamitan ng makinarya na maniobra ng COMELEC at sa party list mga 3 million plus votes ang hindi binilang. Kaya nararapat lamang under the law when there are complaints or suspicion of mechanical or technical difference doon sa botong aktwal at doon sa makina na nagbasa ng mga botong ito, the manual audit of votes must be the last resort. It is mandatory. At yan ay dapat ginagawa, ang manual canvas of votes. Para makita natin bakit hindi binilang at walang bisa ng makina ng COMELEC ang 17 million votes ng mga Pilipino sa pagkasenador. Kaya nga ang sinasabi ko if the minimum threshold for highest votes was 20 million, therefore hindi bababa sa 40 million. Ang 70% na lang sabihin natin na nag-solid vote, straight PDP laban Duterte, dapat lahat sila ay nasa average of 14 million votes ang nakuha nila. O si Bongo nga, 27 million, si Bato, 20 million. Pagpalagay mo 70% lang ang bumoto ng straight. That means dapat mga nasa 14 million votes ang nakuha nila. Posibleng pumasok silang 10 or 9 sa kanila sa Duterte candidates. Mga kababayan, bakit nangyari ito, George Garcia? Similarly, ito din po ang napaka-iskandalusong pagpigil ng COMELEC in favor of the petition ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF party list, na Kabataan NPA Recruiter party list laban sa Duterte Youth party list at pati sa bagong henerasyon na hindi pumirma sa impeachment complaint ni Sara Duterte. So mga kababayan, lahat ng ito po nangyayari not because there is no reconciliation between the Marcos Romualdez political faction and the Duterte political group. Nangyayari po ang ganitong mga iskandalo, korupsyon, pagbagsak ng ekonomiya, pagkalugmok ng ating bansa sa kumunoy ng magulong politika because of governance failure. At sino may pananagutan sa governance failure? Si Marcos! At ano ang solusyon? Reconciliation? No! The solution should be rectification and accountability. At kung hindi niya kayang i-rectify ito at pigilan ang ambisyoso at hambog na mga maniobra at mga lapastangan at mga abuso na ginagawa ng kanyang pinsan at ang pangingialam ng kanyang asawa, the only way for Marcos to reconcile with the people, not just with the Duterte group, is for him to resign and voluntarily relinquish the powers of the president to the constitutional successor para maging matahimik, mapayapa ang ating bansa at hindi magkakagulo. At yun ang totoong reconciliation. Reconciliation will proceed from justice. Reconciliation will proceed from accountability. Reconciliation will proceed from transformative and redemptive decision. At ano po yun? Tapusin po natin ang korupsyon na ito. Ayusin natin ang eleksyon. Ipanawagan mong manual recount and let the voice of the people be heard. Kung ano talaga ang nangyari dito sa 17 million votes na hindi binilang ng makinaryas, ni-reject ng machine, okay lang kung mga 300,000, 200,000, baka matolerate natin. Baka sabihin natin, sige lang, tolerable na yan. 17 million votes for senatorial candidates and 3 million votes for party list ang dinisenfranchise ng makina at walang ginagawang intervention ang COMELEC at si Marcos okay lang dyan? My goodness. At nakita din natin, ipagpapatuloy pa rin ng grupo ni Romualdez ang impeachment chapsoy nila laban kay Sara Duterte. Tapos mag-o-offer ka ng reconciliation. Scripted yung interview na yon with Anthony Taberna.
Hindi ka panipaniwala. Not because we are not for reconciliation. We are for reconciliation upon rectification ng mga pagkakamali, pagtutuwid sa mga ginawang pagkakamali at mga karumal-dumal na ginawa. Halimbawa, magpadala ka ng sulat that you rectify the error of the Philippine government by illegally allowing the abduction of Rodrigo Duterte and the continuing illegal detention at The Hague detention facility ng International Criminal Court. Make a communication for that. Kung totoong ikaw ang presidente at kaya mong gawin yan, aminin mo na nagkamali ka sa pagpapadukot at pagpapatapon at iligal na pagkakadetine ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, makikita natin may konkretong hakbang. And then sabihin mo na ibalik sa Pilipinas si Rodrigo Duterte, ipadismiss ang mga kaso niya sapagkat mayroon tayong buhay na judicial and legal procedures and judicial system na pwedeng kung gusto may magreklamo, mag-complaints dito sa korte sa Pilipinas. Okay? Kung totoong may mga biktima, make rectification move about that. Ginong Marcos. That's number one. Number two, you declare that you do not support the impeachment complaint. Nang umakyat ang impeachment complaint, 1 week after, nag-press conference ka. At sinabi mo na nagpulong kayo, nag-meeting kayo nila Martin Romualdez at nila Chis Escudero at ng iba pang mga kinukonsulta mo ng mga senador at mga kongresista, at sinabi mo na mag-proceed ang impeachment dahil yan ay constitutional process. Anong constitutional process ang sinasabi mo, Ginoong Marcos? Ang mismong chief political strategist ninyo during the campaign nitong 2025 elections na si Congressman Toby Chanco ang nagsasabi na pinayagan mo ang panunuhol by allowing and giving orders to the DBM na ipapayagan mo ang conditional release ng 90 billion na pundo para sa pagkakaroon ng political bribery and political corruption fund nila Martin Romualdez upang isuhol sa mga ganid at gahaman ng mga kongresistang tumanggap ng pera ng taong bayan para magpirma ng isang chapsoy at pansit canton na uri ng impeachment complaint. And now you're calling for reconciliation? Wow, lakas tama ah. Ha? Si Anthony Taberna, akala mo mapapaniwala niya ang taong bayan sa pagbait-baitan style ni Marcos? No, this is not an issue of bait-baitan. Ang pagiging mabait ay paninindigan sa tama at makatarungan. Ang pagiging mabait ay pagtutol sa mga kalokohan at katarantaduhan, abuso at korupsyon. Yan po ang totoong mabait. Pero yung malumanay ka magsalita, pero kasabwat ka ng pagnanakaw sa bayan, malumanay ka nga magsalita at paawa-awa effect ka, pero pinapayagan mo ang paglapastangan sa mga karapatan sa kalayaan sa pagpapahayag. Pinapakulong mo ang mga tao na hindi dapat makulong, pinapatapan mo ang dating presidente, ginamit mong CPP, NPA, NDF para magmaniobra, at pinapayagan mong lustayin ang kabanang bayan sa maskara ng flood control, ayuda here, ayuda there. Hindi po pagiging mabait kahit malumanay ka magsalita kung yan ang nangyayari sa iyong gobyerno. Yan ay katarantaduhan at yan ay nararapat na punahin. At kung hindi mo yan babaguhin o i-rectify, there is no sense of proceeding to reconciliation. In the first place, ang inagrabyado ni Marcos at nila Romualdez ay hindi lamang ang Duterte family o ang Duterte political group. Ang inagrabyado nila sa kanilang kalapastanganan sa poder, paglulustay sa pondo, panunumbalik ng korupsyon at pagkalugmok ng buong lipunan at buong ekonomiya at kalagayan ng sambayanang Pilipino, ang higit na inagrabyado ni Marcos at Romualdez sa ganyang pangyayari ay ang taong bayan, not just the Duterte political group. We have to remind Marcos that if you need reconciliation, it's not just between you, Romualdez, and the Duterte family group. It must be to the Filipino people. At para mangyari ang reconciliation mo sa taong bayan, you have to recognize and rectify and reform. Otherwise, kung hindi mo ito itutuwid ang lahat ng mga binanggit ni Ka Eric dito na siyang sentimiento ng taong bayan, there's no sense of proceeding or giving weight and importance to your nonsense, shallow, cheap propaganda of reconciliation. Hindi po yan bibilhin
ng taong bayan, Ginoong Marcos. No? So now malinaw mga kababayan, hindi po tayo against sa reconciliation. We are for reconciliation, but reconciliation must be sincere, it must be truthful, it must be accountable, and it must proceed from the recognition of errors, of malgovernance, of ill governance, of corruption, of incompetence, and moral bankruptcy. Baguhin mo ito, i-rectify mo lahat, at ayusin mo ang gobyerno bilang Pangulo ng Bansa. At makipag-ayos ka sa iba't ibang political factions minus the CPP, NPA, NDF. Then we can proceed. Ulitin po natin, ang pakikipag-ayos at pagre-reforma ni Marcos sa kanyang pamumuno ay hindi lamang niya utang na loob yan para sa mga Duterte or obligasyon niyang gawin bilang Pangulo ng Bansa para sa mga Duterte. No! Karapatan ng taong bayan na mag-demand kay Marcos ng totoong pagbabalik loob niya sa taong bayan na isusulong niya ang interes at kapakanan, kabutihan at karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Yun ang totoong reconciliation. Hindi gimmick, hindi pang political propaganda, at hindi para lamang sa media PR operations o public relations style. So mga kababayan, magbabalik po ang ating talakayang bayan sapagkat ako po ay naniniwala na kailangan pa rin natin magpapaliwanag at kailangan natin magbigay ng mga talakayan na mas nakakaangat sa kaisipan at kamalayan ng taong bayan. Ano ang mga dapat gawin? Okay? Let's make a statement sa ating social media. Reconciliation must proceed from rectification. Reconciliation must proceed from accountability. Reconciliation must proceed to unite with the people, not just with the political faction of the Duterte. Hindi lamang po ang mga Duterte kasi ang inagrabyado ng gobyernong ito na lustay sa pondo, lapastangan sa kapangyarihan at abuso na sa gahaman nilang paggamit ng poder. At yan ay dapat baguhin, dapat mapatigil, at dapat yan ay pananagutan din nila Marcos yan sa taong bayan. So nararapat ba ang panawagan na instead of reconciliation, kung hindi gagawin ni Marcos ang totoong pagbabago para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas, para ituwid ang kanyang morally bankrupt, incompetent, at hindi na tumutugma at naaayon sa kabutihan ng taong bayan na uri ng pamahalaan, ay ang instead na reconciliation ang panawagan ay resignation from office. Yes, dapat po mag-resign si Marcos sa kapangyarihan. Hindi na po nararapat na magpapatuloy ang ganyang uri ng pamumuno na ang pinapatunguhan ay lalong paglugmok ng ating bayan. Ang reconciliation niya ay para lamang yan sa kanyang political survival. At yan ay very opportunistic. Hindi po yan magre-resulta sa ikabubuti ng mga kapakinabangan ng mga magsasaka, ng mga manggagawa, ng mga maralitang lungsod at ng ating mga pobreng kababayan. Mantakin nyo habang nagsasalita tayo dito mga kababayan, pinarelease ni Marcos ang 91% na ng budget. For 2025, 91%, ano palang buwan ngayon? Mayo. Wala pa po nangangalahati ang taon na 2025, ubos na ang budget. So anong reconciliation ang sinasabi mo, Mr. Marcos? At ngayon pa lang sa buwan ng Abril, nag-utang na si Marcos ng $345 million sa foreign creditors at ng mga humigit kumulang mga kababayan, umutang na po siya ng 1.7 billion pesos dito sa lokal na mga bangko. So ano po ang ibig sabihin nito? Pinapalugmok tayo sa krisis na ito samantalang ang pondo ay patuloy na nilulustay at kinukurakot ng mga gahamang politiko na kaalyado niya. At kapag ito ay tinotolerate mo, kinukonsinti mo, ibig sabihin, gusto mo at nakikinabang ka rin. That is my point. So what's the reason of calling for reconciliation when you are destroying the country? When Mr. Marcos and Mr. Romualdez are destroying the entire interest of the Filipino people because after all, power and government for them is not about the people. It's only about themselves. Ang kapangyarihan at poder ay ginagamit nila pati ang pondo ng bayan hindi para sa
ikabubuti ng buong bansa at ng sambayan ng Pilipino, kundi para sa pansarili nilang mga interes at benepisyo upang manatili sa poder at kapangyarihan, lagpas pa sa terminong itinakda ng batas sa kanila until 2028. Yan po. Reconciliation ay kasama po dapat yan sa katarungan. Taong bayan po ang maghuhusga kung paniniwalaan nila na sincero at matuwid at marapat na mangyari ang reconciliation nila. Pero in as far as we are concerned, reconciliation must be made to the people by Marcos, not just by Marcos to Duterte. And it should proceed with accountability, may pananagutan, may pagtutuwid, may katarungan, at may pagbabago mula sa mga kapalpakan at kabulukang nangyari. Otherwise, walang patutunguhan at walang katuturan at walang kabuluhan ang anumang kwento tungkol sa reconciliation na sinasabi ni Ginoong Marcos. Ito po si Ka Eric, magbabalik po ang Talakayang Bayan muna tayo, wala muna ang Laban Kasamang Bayan. We're consolidating our technical support system para po maging mas maayos ang paglalarga at buwelo ng ating partnership with Dr. Lorraine Maribadoy. Maraming salamat sa mga nagmensahe, nagpakulay, sumuporta, sumubaybay, nakinig at nanood dito sa Talakayang Bayan with Ka Eric. Kayo po ang buhay na inspirasyon kung bakit po kahit medyo pagod minsan si Ka Eric sa mga travel, sa mga pagsasalita sa Filipino communities, naghahanap po tayo ng pamamaraan na kayo ay makasama ko sa Talakayang Bayan. Even just for 45 minutes lang, mga kababayan. Para po sa ating huling habilin palagi sa ating Talakayang Bayan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Ito po si Ka Eric. Bye for now. May God bless and protect you always, including your family and your loved ones. And so Allah will also be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Signing off for a while. See you again 10 hours or 12 hours after this Talakayang Bayan. Thanks you so much.